Yes, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin itong si Congressman Leandro Leviste. Tungkol nga po dito sa kanyang nginangaw-ngaw ngayon na nandito na daw po tayo sa state ng de facto di martial law. Angas, no, mga minamahal. So, ano ba yung de facto di martial law? So, sabi dito sa ChatGPT, ni-research ko sabi dito, ang de facto martial law ay aktwal na nangyayari kahit walang formal na deklarasyon mula sa Pangulo or Kongreso. Ibig sabihin, hindi sinabi ng gobyerno na may martial law, pero ayon sa pananaw ni Leviste, ang mga galaw at epekto sa mamamayan ay parang martial law na. So, meaning, sabi daw, madami na daw pong mga checkpoint ang nangyayari, mahigpit na daw po yung operation, takot na daw pong magsalita yung mga Pilipino, takot na daw pong kumilos ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Kapag pumuna ka, baka mamaya ma-red tag ka, maimbestigahan ka, makasuhan ka. So, madaling sabi, pinapatahimik daw yung mga nagsasalita. Tingnan mo kung pinapatahimik yung mga nagsasalita, bakit nakakapagsalita ka pa? 'Di ba? Mga minamahal, ngik-ngik mo porket malapit ka ng imbestigahan 'di ba? Actually, pag-usapan natin yan mamaya tungkol nga po dito sa possible investigation sa solar franchise ni Congressman Leandro Leviste. And ang daming willing mag-testify kabilang na dito itong si Lito Atienza, 'di ba? Kasi meron kasing ginawang katarantaduhan nitong si Leviste, according nga mga minamahal kay Tere Redon, na divest niya daw yung kanyang controlling shares sa kampanya na merong franchise na solar para sa bayan. Pero, lumalabas na 2025 lang pala ito na divest. And, lumalabas din na para daw pong donation din yung atake. So, ang daming nagtatanong, kaya ba yung taong pinagbigyan niya ay yung taong walang kakayahan? Kasi paano natin nasabing walang kakayahan? Billion ba naman yun yung halaga nun, 'di ba? So, ang dami ding nagtanong na nagbayad din kaya ng donor stocks etong si Leviste para sa di umanong donation ng 2025. Uminit kasi yung issue niya tungkol sa penalty. Kaya ba inilipat mo, 'di ba? Sa taong walang financial capacity, yang kaek-ekan mo, para makaligtas ka sa mga penalty na yan. Alright, so anyway, itong si Promil Boy, panoodin natin mga minamahal. Marami ay tahimik dahil sa takot ng mga kasuhan. Wait lang, ulitin natin to mga minamahal tong video. Alright. Okay. Sa ilalim ng de facto martial law, hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Okay, yan yung tinutukoy niya. De facto de martial law. So, hindi man deklarado pero nararamdaman daw. Ano ba yung nararamdaman? Marami pinapatahimik, madaming takot daw po na magsalita ng mga kritiko. Kasi baka ma-red tag, ganyan-ganyan. Sabi ko naman, kung madaming takot ng mga kritiko, ba't nandyan ka? Ba't nandyan si Congressman Barzaga? 'Di ba? Paulit-ulit nga yung ninyo pabangag-bangag ninyo Bakit pinatahimik ba yung nagsabi ng mga bangag-bangag? 'Di ba wala? Kung babalikan natin yung panahon ni former President Duterte, yun literal. Tingnan niyo yung nangyari kay Dilima, pinakulong, 'di ba? Si Trillanes sinampahan ng sandamakbak na libel cases. So ano pa mga minamahal? Ang daming naganap sa panahon talaga ni former President Duterte at alam naman natin na itong si Digong pumapatay. Continue. Nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga sinasampahan ng kaso kasi merong kaso. Si Leviste, kinasuhan siya ni Razon. Ba't siya kinasuhan ni Razon? Kasi nag-fake news siya. 'Di ba? Na pinalabas na kontrolado niya daw yung House of Representatives, 'di ba? Yung NUP, ganyan-ganyan. 'Di ba? May fake news, libelous. And also seditious din. Itong ginagawa ni Barzaga.
ni Meow Meow, kaya nakasuhan. Hindi di porket against ka sa government ay tama ka na. Kasi minsan, nasobrahan yung pagdadakdak to the point na, yan, 'di ba? Diyan ka nadadali nang hindi ka man lang nag-iisip. Dinilit nga ni Barsaga yung kanyang post eh. Bakit niya dinilit? Kasi, kakasuhan siya. Means, sorry is admission of guilt. Continue. Kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities. Wow, lakas ni Leviste, no? May mga batas na mabilis aprobahan at may mga batas. Ano ba yung batas na sinabi mong mabilis aprobahan? At ano ba yung batas na sinasabi mong mahirap aprobahan? Napakabagal. Ba't di mo kasi i-distinguish? Hindi yung nagbibigay ka ng opinion mo, pero bara-bara. 'Di ba? Gusto lang ata na itong makakuha ng simpatya eh. Pansinin ninyo, gumagawa ng ingay. At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng FYI, yung troll farms na buhay sa panahon ni Digong. Ba't madaming troll sa panahon ni Duterte? Kasi lahat takot magsalita. 'Di ba? Kaya gumagawa na lang sila ng troll and dummy account. Kasi kung ipapakita nila yung mukha nila, baka mamaya kitilin yung kanilang buhay. So that's why merong mga troll na account na nagko-comment kay former President Duterte. Pero sa panahon ni PBBM, ang daming muka ang makikita natin. O katulad mo, 'di ba? Yan. 'Di ba? Yung mga nagsasalita against kay PBBM. Yan, literal mga minamahal, hindi yung troll farm kasi merong muka. 'Di ba? Mas madami pa nga yung troll farm ninyo eh. Yan nga yung umaatake kay PBBM, including pa din yung tinatrabaho ng China. 'Di ba? Kung babalikan ko, kukumpara lang natin na kanino ba ang mas madaming troll farm? 'Di ba? Hindi nyo pa nga, siguro kulang pa tayong pabangag-bangag atake ninyo eh. Kaya gusto ninyo pati China idamay eh. 'Di ba? Alright. ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Hindi naman masyadong kasi, eto kwento sa akin ng nanay ko. Pinakalola ko na siya. Sabi niya, Apo, yung martial law, hindi siya ganun kahigpit. Oo. Kasi, actually, may namatay. Totoo yan. Kasi may mga taga-bundok na nagpanggap na sundalo eh. 'Di ba? Kaya sinabi nilang madaming patayan daw. Paano ba naman kasi yung mga, 'di ba, taga-bundok, ang ginagawa, inaabangan tong mga sundalo. Tapos, nila, parang gangbang. 'Di ba? Pinagkakaisahan nila. Tapos, ang gagawin, pag nategi na nila yung sundalo, kukunin nila yung uniform, tapos nagpapanggap sila na sundalo. Tapos, ang ending, tatakutin nila yung mga nasa baryo. Kaya nasabi na, natatakot yung mga tao noon sa mga sundalo. Kasi hindi naman ganun yung patakaran ni former President Ferdinand Adralin Marcos Sr. Hindi naman ganun. Talagang mayroong iba na sinabotahe yung martial law na pinatupad niya. Kung walang martial law, baka naging teroristang grupo na tayo. 'Di ba? Dapat sana magpasalamat na lang may nasama pa. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang Sino ba yung mga umalis ng bansa ngayon? Sino ba yung mga ginipit? Actually, walang ginipit Yung nangyari kay Atong Ang, may missing sa Bungero. Yung nangyari kay Bantag, tungkol kay Percy Lapid. Si Bato nagtatago because of the ICC. Sino pa ba? Mga minamahal. Si Tevis nandun din sa ibang bansa kasi may pinatay din. 'Di ba? Yung Digamo daw. So, lahat naman sila may mga issue anong pinagsasabi mo? Sino pa ba yung si Harry Roque, Pugante, dahil di niya mapaliwanag yung kanyang yaman. See? So, hindi sila inipit. Pero yung mga negosyanteng lumabas ng bansa, hindi sila inipit. Sila yung kusang umalis. Kusa silang umalis dahil tama. Oo, mga minamahal. Meron silang kasalanan. negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa.
Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim. Okay, yan daw. Grabe itong si Pro Milboy, ah. 'Di ba? Lakas ng atake mo, boy. 'Di ba? Sa panahon nga ni Duterte, yun yung literal na madaming mga pinatahimik. Oh, tingnan, bakit sa panahon ngayon ni PBBM, may kinasuhan bang mga media outlet? Wala naman akong nakikita. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, meron bang mga pinatahimik na mga media outlet? Wala naman eh. Kasi yung panahon ni Digong, pinatahimik yung ABS-CBN. 'Di ba? Ang dami mga nasa media ang natatakot. Pansinin ninyo, mas nakakatakot sa panahon ni Duterte. Ba't hindi mo ikumpara? Sa panahon ni PBBM, na halos nga tawagan na siyang bangag, mayroong bold, lahat na lang eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo na sa panahon ngayon, parang de facto martial law. Sabihin mo yan nung panahon ni Digong, ewan ko sa'yo kung buhay ka pa. 'Di ba? Buhay ka man pero nasa kulungan ka. Ganon yung mangyayari sa'yo. 'Di ba? Hindi nga napag-uusapan noon eh sa panahon ni Duterte yung tungkol dito sa mga flood control kasi tinatakpan niya ng war on drugs. Kasi alam niya madaming corruption sa flood control. Pero dahil kasosyo niya, di umano, best friend niya, itong sila Mark Villar, nananahimik. Itong si former President Duterte. Puro lang siya drug war. Tinatago niya yung issue ng anomalya sa flood control. Aminado nga siya na merong issue sa DPWH. May mga ghost project. Pero meron ba siyang naging proyekto? Naging solusyon dito? Wala. Oh, see? Diba? Mga minamahal. Alright, so kayo, ano yung masasabi niyo dito sa Pro Milboy na si Leviste? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.